Yo, what's up guys? Welcome back to Breaking the Average Podcast. Ako ulit si Jen and we are now in episode 2. Today, pag-uusapan natin ng isang bagay na akala natin ay nasa kamay natin pero baka hindi pala. Sabi nila, malaya tayo kasi may demokrasya, may choice. Pero bakit parang kahit sino ang maluklok sa pwesto, parang wala naman nagbabago? Totoo ba talaga may choice tayo? O matagal na tayong nakakulong sa isang sistema na ang tunay na may hawak ng kapangyarihan ay hindi tayo? Pinapipili tayo sa eleksyon, pero sino ba ang mga kandidato? Malalaking pangalan, political dynasties, at yung may pera para makuha ang boto ng masa. Kung ang pagpipilian mo lang ay dalawang puppet ng parehong sistema, malaya ka pa rin bang pumili? Tinatawag natin itong manufactured consent. Akala natin tayo ang pumipili, pero sa totoo lang, ang sistema na ang nagdidikta ng pagpipilian natin. Simula bata, tinuturuan na tayo. Mag-aral, magtrabaho, bumoto, sumunod. Pero sino ba ang gumagawa ng mga patakaran? Sino ang tunay na may control? Napansin mo ba kung paano ginagamit ng media para idikta kung sino ang dapat mong paniwalaan? Kung sino ang masama o kung sino ang mabuti? Ito naman yung tinatawag na illusory truth effect. Ito yung kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang bagay, mas nagmumukha itong totoo kahit hindi naman talaga. And last, tuwing eleksyon, ginagamit naman nila yung takot at saka pag-asa para kontrolin tayo. Halimbawa, tinatakot ka sa kalaban. Kapag siya nanalo, magugutom kayo. So, meron tayong mga sitwasyon dito sa election, sa democracy, wherein pag nanalo ang isang tao na nangako na hindi kayo magugutom, maaaring may magbabago sa presyo ng mga bilihin, magmumura, ganon. Pero hindi naman talaga siya nangyayari. So, instead, ang nangyayari, imbes na kayo ay makabili ng mga murang bilihin, lalong nagmamahal yung mga bilihin. Kaya maraming nagugutom ng mga tao. Okay? Second example is, bigyan ka ng pekeng pag-asa. Ito yung mas common sa panahon ngayon. Bibigyan namin kayo ng mas magandang kinabukasan. Actually, marami ang nangangako ng ganito. Bibigyan ng magandang kinabukasan. Tataas ang sweldo ng mga manggagawa. Magkakaroon ng magandang opportunities. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nangyayari pag nakalukulok na yung isang taong nangako nun. Ito yung tinatawag na emotional manipulation. Ginagamit ang emosyon para idaan sa damdamin ng desisyon. Imbis na sa critical thinking. Ang tunay na demokrasya ay hindi lang tungkol sa pagboto. Ito ay tungkol sa awareness. Kung hindi mo naiintindihan kung paano ka kinokontrol, kontrolado ka na. So, next time na may nagsabi sa'yo na may choice ka naman, tanungin mo muna sarili mo, ako ba talaga ang pumili? Anong sa tingin mo? Malaya ba talaga tayo? O nilalaro lang tayo ng sistema? Let me know your thoughts sa comments. Follow for more eye-opening discussions. See you in the next one.